Nagagalit na naman mga kababayan ngayon yung China. Nagpalabas na naman po ng statement yung Chinese Embassy. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. At binanatan yung ating ambassador na si Babe Romualdez kasi daw mga kababayan, ini-smear daw yung kanilang bansa, sinisiraan. Kami pa yung naninira sa inyo. Kayo nga yung talagang sinisira yung aming karagatan dito sa West Philippine Sea. Nilalaso ninyo yung aming karagatan. Tapos pati doon sa Philippine rice namin, pumasok na rin kayo. Ito po, 2 Chinese research vessels loitering at Philippine rice. Ayan po, nasa kabilang banda na po ang Philippine rice. Nasa parte na ng Pasipiko. Lumipat na sila sa Pacific Ocean mga kababayan. Hindi na yung West Philippine Sea, yung gustong kamkamin, pati yung Philippine rice. Pumasok na rin sila. Pagkatapos, sasabihin, sinisiraan daw ni Babe Romualdez yung kanilang bansa. Ito po, don't use South China Sea dispute to smear China. Sabi po ng Chinese Embassy sa Manila. Kita ninyo yung mga pag-uugali nito mga Chinese na barkada po ni Maudigs. Ang gusto kasi nila po, yung mga nakaupong officials, yung natutulog lang sa pansitan. Habang kinakamkam po, pinapasok yung ating teritoryo, dapat matulog lang tayo. Yan ang gusto nilang mangyari. Ngayon, nasa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikita nila na nasa tamang landas po ang ginagawa ng ating Pangulo. In fact, ngayon, kaninang umaga, lumipad po yung ating Pangulo papuntang Australia for the ASEAN-Australia Summit. Siyempre, parte yon yung West Philippine Sea, yung security sa Indo-Pacific region, ang sadya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nanggagalaiti palagi ang mga Chinese officials. Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, Philippines-Australia ties ensure regional stability. Sabi ng isang expert. So tama po kasi yung mga actions na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nasasaktan po yung China. Kaya putak ng putak po, daldal sila ng daldal ngayon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Pati sa Alico Bills po dito sa amin. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking, bumili ng plane tickets po dito sa amin. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May Paymaya kami rito at may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Giron Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bago naming equipment. May treadmill na rin po kami. Saka ito po ang bago naming product na binibenta. Eye Glow Serum mula sa South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa kanya before and now.
For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB account, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. O ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumapag na po sa Australia to attend the ASEAN-Australia Special Summit. Iyan po yung kanyang paglapag sa Australia. Pero niya, Mr. Maravillas, talagang si Inday hindi na umaattend sa departure sa send-off ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Naiya na siguro kasi inisnab siya noon ni Atty. Lisa Marcos, ni First Lady, at saka siyempre nandun si Martin palagi. Yan kasi, paano hindi mahiya? Napakalaki ng kasalanan ng kanyang pamilya. Guilty kasi, mga kababayan sa mga masasamang gawa. Di ba? So, ito yung paninira, mga kababayan daw, na ginagawa ng ating ambassador sa China. Ini-smear daw natin. Kaya nagagalit po sila. Ito yung sabi rito, mga kababayan sa Inquirer News. Hindi pala, Manila Bulletin pala to. The Chinese Embassy in Manila called out a Filipino ambassador over his remarks that the real flashpoint in the region is the disputed waters in the South China Sea. Yan kasi mga kababayan yung sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez. Hindi niya yung Taiwan, yung totoong flashpoint, kundi itong West Philippine Sea. Natumbok kasi ni Babe Romualdez yung inyong masamang intensyon. Kasi yung Taiwan, hindi ninyo masindak kasi kaori ninyo yon, di ba? Yung mga Taiwanese po, mga Chinese din naman yon. Hindi nila masindak. Sinusubukan nilang sindakin tayo rito. Hindi man tayo masindak. Kaya yon, mga kababayan, sinusubukan tayong sindakin. Iayaw man nating magpasindak sa kanila. Kaya nagagalit mga kababayan. At saka, tama kasi yung direksyon na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-engage yung ating mga kaalyado para pag sila pumasok rito, kukuyugin sila. Hindi lang ng ating armed forces. Sasaklolo yung Amerika, yung Japan, yung India, yung Australia, yung European Union. It will be China against the world. Kaya sila nagagalit. Ang gusto nila yung strategy ni Mao Diggs na hindi lang umiimik. Natutulog lang. At yung tuwang-tuwa sila, yung sabihin ni Mao Diggs na pwede na ninyong gawing province itong Pilipinas. Tuwang-tuwa yung ambassador ng China dito sa ating bansa. So sabi rito, in a statement posted on Facebook on Sunday, the spokesperson for the Chinese embassy did not name Philippine ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, but warned an individual against spreading accusations. It is deplorable, anya, that the said individual, in ignorance of basic facts, again, used the South China Sea issue to hype up and launch a baseless accusation in malicious smear campaign against China. Anong sinasabi ninyong baseless and malicious na akusasyon? Ang sabihin ninyo, natumbok ni Babe Romualdez ang inyong masamang intensyon. And because of that, na-erase ni Babe Romualdez ang katotohanan sa buong mundo at nakukumbinsi namin ang mga kaalyadong bansa that you are really a real threat dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. At itong West Philippine Sea, ang totoong the real flashpoint. Kaya nga, nakikipag-alyansa sa amin ngayon
ang iba't ibang mga bansa. At yun ang kinagagalit po ninyo. Di ba? Kasi nakumbinsi namin ang mga bansa tulad ng Japan, India, ang Amerika, dati na kaming may tratado. Pero ngayon, dahil sa mga galawan ninyo, nakumbinsi namin ang mga bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, India, pati European Union. At lahat sila kinukundina yung inyong mga aksyon, kaya kayo nagagalit. At tanda sila na sumaklolo pag sinubukan ninyong pumasok. Yun. Sabi rito, we urge the said individual to stop spreading erroneous China threat and xenophobia remarks, refrain from serving a mouthpiece of another country in do more for the benefit of his own people in his country's relation with China instead. Ang gusto nilang mangyari, tayo lang anya dapat mag-usap. Huwag ninyong ini-involve yung inyong mga kaibigan sa ating usapan. Bakit hindi namin i-involve yung aming mga kaibigan? May interest sila rito. Kailangan nila yung South China Sea bilang international passage way ng mga kalakal nila. Di ba? So may interest sila rito. Direktang interest sa South China Sea. Ang gusto ninyong kontrolin. Yun ang malinaw dyan. Kaya po nakakatuwa yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, pati yung mga expert po, maritime experts, kumbinsido po sa mga actions na ginagawa ng ating Pangulo. Ito po yung sabi rito sa balita. Philippines-Australia ties ensure regional stability, sabi po ng isang eksperto. An international think tank believes that the Philippines' cooperation with its partners, including Australia, is crucial to ensure peace and stability in the Indo-Pacific region. Ang gustong mangyari kasi ng China, wag lang tayo na umingi ng saklolo para mahina lang tayo. Kayang-kaya nila tayong lusobin. Dahil sa pagkikipag-alyado natin sa Amerika, sa Japan, military agreements ngayon na pinalakas ng pinalakas, pati India magsusupply sa atin ng mga BrahMos missiles. Ngayon sa Australia, kaya sila mga kababayan nagagalit. Kasi ang ibig sabihin nun, mahihirapan na sila sa kanilang maitim na balakin dito sa West Philippine Sea. Strat-Based Institute President Professor Dindo Manhit noted this as the lauded Marcos' recent state visit to Canberra and the signing of 3 agreements between the Philippines and Australia. Sabi niya, our institute strongly believes that the rules-based international order for security and economic prosperity should flourish across the region, just as how cooperation across sectors through a whole of Philippine society is necessary for domestic societal development. Cooperation amongst partners is also necessary to counter geostrategic competition and ensure regional peace and stability, sabi po ni Manhit. Di ba? Kumbinsido yung mga eksperto tulad po ni Manhit. Kasi tama yung suksok ng baraha, mga kababayan, ng ating Pangulo. Pag nagagalit po ang kalaban, ang ibig sabihin niyan, tama yung iyong ginagawa. Di ba? Pag yung kalaban mo tuwang-tuwa, ang ibig sabihin niyan, mali yung iyong mga ginagawa. To their advantage, siyempre, ang ibig sabihin. Kaya nga po yung China, tuwang-tuwa, nang yung ang Pangulo po, si Digong, sige lang ang daldal noon, habang nagtitake advantage yung China sa atin po. Kaya supply yun ang supply sa atin ng kung ano-ano. Including talks. Di ba? So, nang bumisita nung last week, yung ating Pangulo doon sa Australia, ngayon bumalik uli. Nag-address siya sa Australia's Parliament. He emphasized that the strategic partnership niya between the two countries is more important than ever amid growing security threats in the Indo-Pacific region. Sabi nga po ng ating Pangulo, yung presence niya ng mga Chinese dito is worrying. Kasi dati,
mga kababayan, Coast Guard lang, mga Chinese Coast Guard at Chinese militia. Ngayon, military na po, yung Navy na nila po. Yung latest nga ngayon, may 195 Chinese vessels na naman po ang naispatan ng ating mga Coast Guard officials at saka ng US think tank. Ito po, 195 Chinese vessels linger daily in South China Sea. Kaya po, you see, 195 militia ships were present on any given day sa South China Sea according to Washington-based think tank. Ganon mga kababayan sila. Kaya alos walang pahinga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-asikaso ng mga nararapat na gawin. At tingnan ninyo, galing pa lang siyang Basilan para sa paglunsad, pag-transform ng Basilan into a zone of peace and food hub. Pagkatapos nagpahinga lang ng konti, larga naman papuntang Australia. Yung sabi rito, Marcos in Australian Prime Minister Anthony Albanese also signed 3 agreements that will enhance interoperability in maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and investigative techniques for the implementation of competition laws. Itong sa cyber technology, napaka-importante ito. Lalo target tayo ng mga cyber attacks at na-trace ng ating mga authorities na yung origin, yung location ng cyber attacks, China. Target yung ating mga different agencies, including yung Coast Guard natin. Pati yung private line ng ating Pangulong Bongbong, tinatarget na pong i-hack. You see? So sabi rito, Manhit noted that from the visit of Prime Minister Albanese in September last year to the most recent visit of the President, bilateral agreements between the two countries have increased immensely with the Strategic Partnership Inc. last September. Kaya gigil na gigil po sila, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, matindi yung pag-intensify ng mga paninira at gusto nang iupo si Inday. Si Inday pati po, hindi na po, mga kababayan, nag-send off sa ating Pangulo pag lumalabas ng bansa. Pangalawa na to. Baka niya, Mr. Maravillas, may kausap na ibang tao. Baka po, busy. So sabi ni Manhit, at the core niya of this is strengthened relationship between the two countries is a shared belief in the rules-based international order, one that is furthered by multilateralism intended to sustain peace and stability in the region. The agreements signed during the 2-day visit demonstrate those shared values, sabi po ni Manhit. Ayaw nila ng ganon, gusto nila bilateral talks lang. Huwag daw nangingialam dito yung ibang bansa. Dapat daw Pilipinas at China lang. Ialam namin hindi po effective yung ganong strategy. Kasi ang gusto ninyong mangyari, yung gusto lang ninyo. Kayo lang yung gustong masunod. Kung ano yung gusto ninyong isaksak sa baga namin, ang gusto ninyong kamkamin yung aming territory, huwag na lang na dapat kami iimik. Huwag kaming magreklamo. Yan ang gusto ninyong mangyari kasi. So sabi rito, indeed, this long-standing partnership between the Philippines and Australia signals a significant step forward in bilateral relations towards forging a stronger, more prosperous and peaceful Indo-Pacific. Aside from Australia, 2 other Indo-Pacific countries, Japan and India, express stronger support to the Philippines' bid for a safe and stable maritime region. In a maritime security conference on Friday organized by the Strat-Based Institute in partnership with the Japan Foundation, Manila, government officials and experts from the Philippines, India, and Japan pushed for triangular cooperation in the security and economic sectors to ensure peace and stability in the Indo-Pacific region. Basag na basag kasi, mga kababayan, yung intensyon ng China rito.
sa mga ginagawa natin na palakas ng palakas yung ating security cooperation sa tinatawag na mga like-minded nations. Other than yung ating dati ng katratado, yung Amerika. Ayos pa, kaya mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi nila a weak leader, pero yung higanting bansa, mga kababayan, ang China po, hindi masindak yung weak leader na Pangulo. Di ba? Tumatayo siya at naninindigan na ipaglaban yung ating territory. Hindi yung inyo na niya, gawin na ninyo kaming province. Di ba? Strong leader daw yun. Huwag kami. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.